ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang nababaon sa utang dahil sa maling paglabas ng pera sa bulsa. Mga perang sana ay napunta sa maganda at hindi sa luho lamang. Ikaw kabarangay, handa ka bang mabaon sa utang para lang sa inaasa mong luho? Dear Papa Dudut, bibilhin ko to, deserve ko naman. Ito ang madalas kong linya sa tuwing nadadaan ako sa mall o napapatingin sa online shop sa cellphone ko. Deserve ko naman at pera ko naman. Self-love naman. Ito ang mga panggagaslight ko sa sarili ko para lamang hindi ako makonsensya na nakarami na ako ng bili sa mga luho ko. Ako nga pala si Janet, 40 anyos. Isa ako sa mga magagastos na tao sa Pilipinas. Hindi po ako proud dito pero aminado ako at mahilig ako sa mga material na bagay. Iyon ang nagpapasaya kasi sa akin. Iyon ang naging drive ko para tapusin ang 8 oras na trabaho ko sa call center. Siguro nakadagdag sa drive ko ang laging pagpupuyat ko kaya naman hindi ko na napapansin na napaparami na ang paglustay ko ng pera sa mga material na bagay na iniisip kong magpapasaya naman sa akin. Lumaki kasi ako sa mahirap na pamilya, hindi na ibigay ng mga magulang ko lahat ng itinuro ko sa mall o tiyangge, Papa Dudut. Kaya naman tumodo ako ng bawi sa sarili ko noong nagkaroon ako ng trabaho sa call center. Mabuti na lang dahil matalino at madiskarte ako sa trabaho. Kaya naman mabilis akong na-promote, Papa Dudut. Sa madaling salita ay lumaki ang sahod ko. Nagkaroon tuloy ako ng panibagong dahilan para gumastos pa. Isang bagay na malakas na tinutulan ng live-in partner ko na si Rafi, Papa Dudut. Mas matanda lang siya ng 5 taon sa akin, may katagalan na ang relasyon namin, komportable na nga siyang sabihin sa akin na hindi niya gusto ang pagiging malustay ko sa pera, Papa Dudut. Rafi, mahal! Nandito na ako! Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kanina ka pa out sa trabaho mo ah. Kasama ko kasi si Sarah, nag-mall kami saglit. Kailangan kong makahinga. Ang daming nakaka-stress na nangyari sa trabaho kanina eh. Nag-mall ka na naman? Kaya palang dami mo na namang bitbit na shopping bags. Nagkataon kasi na sale sa mall kanina. Up to 50% off, ang laki ng tipid ko ah. Hindi ka nakatipid kasi gumastos ka pa rin. Sigurado ako, bumili ka na naman ng mga hindi kailangan gamit. Ano bang hindi kailangan? Tignan mo nga. Bumili ako ng pang-decorate natin sa Valentine's Day. Magiging mapula ang bahay na to sa February 14. Hindi pa nagsisimula ang bare months. Pero ang utak mo pang Valentine's na. Naka-ready na rin ako for bare months, no? Heto nga't bumili na ako ng Christmas lights. Gumagana pa ang Christmas lights natin. Bakit bumili ka pa ulit? Hindi ko kasi gusto yung ilaw ng dati nating Christmas lights. Para kang nasa beer house. Hindi siya lang tignan. Gumagawa ka lang na rason para itama yung maling paggastos mo. Sapat na yung dahilan na 50% off para gumastos. Ang laking tipid nun ah. Mas tipid kung hindi ka na gumastos. Eh na-stress nga ako, diba? Pwede naman magkapin na lang o maglakad-lakad. Bakit kailangan pa bumili ng Christmas lights? Umiikot na lang tayo. Hayaan mo na, nabili ko na. Saka pera ko naman to. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Oo, alam ko pera mo yan. Pinagtrabahuan mo yan. Pero bilang partner mo, gusto ko yung pa-realize sa'yo na hindi porket may pera ka gagastos ka na. Anong gusto mong gawin ko sa pera ko? Ipang-display sa cabinet. Ibaon sa lupa para maging fertilizer ng kalachuchi. Ang sinasabi ko lang, maging wais at maging maingat ka sa paggamit ng pera. Wais naman itong mga nabili ko.
Uulitin ko, 50% off. Kalahati lang ng original price ang nagastos ko. O diba, Wais? Sana dinagdag mo na lang sa ipon mo. Yun ang wais. Ayokong sobrahan ng ipon ko. Baka mainggit ang bangko. Nagawa pa talaga magbiro. Kesa naman pag-awayan na naman natin to. Hindi naman sana pag-aawayan kung makikinig ka lang sa akin. Nakikinig naman ako sa'yo. Kung nakikinig ka, bakit hindi mo pa rin maintindihan ang punto ko? Kasi mahilig ako sa gamit. Itong nagpapasaya sa akin. Diba sinabi ko naman sa'yo to dati? Sino ngayon ang hindi nakikinig? Alam mo, lagi na lang akong talo sa usapan na to. Suportahan mo na lang kasi ako. Masaya naman ako eh. Magiging masaya ka pa ba kapag nasayad ang ipon mo at nabaon ka sa utang? Hindi mangyayari sa akin yan. Alam ko kung paano i-handle ng tama ang pera ko. Kung marunong ka mag-handle ng pera mo, bakit kailangan mong bumili ng mga pulang kupido para sa Valentine's? Kasalanan ko ba kung gusto kong i-celebrate ang Valentine's? Sa ating dalawa, parang ako lang ang may pakialam sa Valentine's sa totoo lang. Anong parang ikaw na lang may pakialam? Kasi ako na lang tong nag-e-effort tuwing Valentine's Day. Di mo nga ako mabilhan ng bulaklak tulad nung ginagawa ng ibang boyfriend dyan. Hindi kita binibilhan ng bulaklak dahil sayang. Hindi naman nakakain o naiinom yun. Oo, pero malakas makaganda ang bulaklak no. Pang-post din yun sa Facebook. Pagkatapos mong ma-post sa Facebook, itatambak mo lang sa altar hanggang malanta. Tapos itatapon. Di ba sayang? Mga FB friend mo lang naikinabang sa 500 pesos na bulaklak. At least pinusuan nila, yun naman ang importante. Alam mo, ang importante… Oo na. Importante na ang magtipid. Alam ko na yan. Sa 10 years nating magkarelasyon, inulit-ulit mo na yan para kang sirang plaka. Papa Dudut, napabuntong hininga na lamang si Rafi sa huling mga sinabi ko. Alam kong ayaw din niya ng away at kahit may gusto pa siyang sabihin ay pinili na lamang niyang manahimik. Hindi naman namin napalala ang away lalo na kung usapang pera. Konting argumento lang kami madalas pagkatapos ay susukuan na agad yon ni Rafi para hindi na lumalim pa. Mabilis lang din naman akong mag-let go ng tampo o galit ko, Papa Dudut. Wala pang 2 oras ay bati na ulit kami. Kaya nga tumagal kami ng 10 taon na magkarelasyon. Kahit sabihing pang malaki ang pinagkaiba naming dalawa, lalo na pagdating sa pera, kung malustay ako ay mahigpit naman sa bawat sentimong nahahawakan itong si Rafi. Hindi siya basta-bastang gagastos kung alam niyang hindi naman niya mapapakinabangan ng matagal. Sa 1 dekada naming pagsasama, ilang beses ko lang siyang nakitang bumili ng gamit niya. Sa pilitan pa. Ako pa madalas ang namimilit sa kanya na bumili ng bagong sapatos o tsinelas. Para bang ang bilis niyang makonsensya kapag naglalabas siya ng kahit piso sa bulsa niya. Kuripot kasi ang nakalakhang pamilya nitong si Rafi. Kahit sabihing medyo nakakaangat naman sila noon sa buhay, ay hindi pa rin sila naging malustay, Papa Dudut. Nakuha marahil ni Rafi ang pagiging mahigpit sa pera sa kanyang mga magulang. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano kami nagtagal sa relasyon. Magkaiba kasi kami ng values pagdating sa paghawak sa pera. Isang bagay na lagi kong sinasabi sa katrabaho ko, dating kaklase at best friend kong si Sarah. Kaedad ko rin siya, Papa Dudut. Kami lang ang nagkakaintindihan sa paggastos. Parehas kaming malustay. Parehas kami ng klase ng kinalakhang pamilya. Kaya hindi naging issue sa amin kung hindi marunong magtipid. Kasi deserve naman talaga namin ang lahat ng mga magagandang material na bagay na pinagkait sa amin noong kabataan namin. Minsan nga ay napag-usapan muli namin yon habang nakabreak sa trabaho. Natuwa lang talaga ako sa binili ko mga vintage na manika. Yan ba yung mga pinost mo sa Facebook kahapon? Yun nga, ang gaganda nila, di ba?
Lalo na yung mga suot nilang bestida. Kahit medyo kupas at may mantsa na, panalo pa rin ang itsura. Nakita ko nga yan. Nangarap din ako nung bata ako na makabili nung ganong manika kaso mahal talaga eh. Kaya puro paper dolls at text lang ang binili sa akin ni na mama. Ako rin naman. Kaya nga nung nakita ko yung mga manikang yun sa isang online selling group, ay nako, binili ko na talaga. Deserve ko naman eh. Makakailang deserve ko na naman kaya tayo bago tayo huminto sa kakagastos. Nagagalit na si Rafi eh. Ay naku, hayaan mo siya magalit. Hindi mo naman ginagastos ang pera niya eh. Pinagpuyatan mo ang bawat sentimo na pumapasok sa debit card mo, no? Deserve mo naman. Yan na ata ang motto ko hanggang maging senior citizen na ako. Oo, yun bang tipong uugod-ugod ka na tapos mag-hoard ka ng mga maintenance mo? Branded na maintenance ha? Tapos sa dulo sasabihin mong… Deserve ko naman. Nakuha mo! Ay, pero alam mo, naiisip kong huminto na rin muna sa kakagastos. Ang laki na rin kasi nung nabawas sa ipon ko dahil sa mga mapanuksong sale na yan. Ay naku, laban lang! Gumamit ka na kasi ng credit card para hindi isang bagsakan yung labas mo ng pera. Papagalitan ako ni Rafi niyan. Demonyo raw ang credit card eh. Eh di pa-bless mo muna bago mo gamitin. Hindi kaya ako mabaon sa utang pag gumamit ako ng credit card? Hindi yan! Ako nga oh! 3 na ang credit cards ko ngayon. Hindi naman ako nabaon sa utang. Basta marunong ka lang mag-manage. Sure ka ba? Magastos ako pero alanganin talaga ako sa credit card. Ano ka ba? Basta umutang ka lang nung alam mong mababayaran mo sa due date. Tsaka pwede namang hatiin ang bayad mo sa loob ng 1 buwan. Hindi mabigat. Tsaka magkakaroon ka pa ng points o rewards kapag lagi mong ginagamit yung credit card mo. Eh di may dagdag pang shopping ka pa, di ba? Para kang recruiter ng credit card na nakikita natin sa mall ha. Detalyado talaga ang pangungumbinsi mo sa akin. Eh kasi naman malaki talaga yung naitulong sa akin ng credit cards eh. Para makuha ko yung mga pangarap kong gamit. May gusto pa naman akong bilhin na luxury bag para magamit ko sa annual conference natin. Para hindi na ako minamata ng mga head natin na ang sasyala ng bag at sapatos. O diba? May dagdag na rason ka na para gumamit ng credit card. Suportahan kita dyan. Para may kasama akong nagsuswipe pag gagastos. Baka naman hindi ako ma-approve kapag nag-apply ako. Ano ka ba? Mabilis lang magpa-approve ng credit card dito sa Pinas. Ipakita mo lang na magastos ka, matutuwa sila sa'yo. Baka kasi ma-decline ako lalo't first time ko. Hindi nga, maniwala ka. Baka wala pang 1 linggo nasa gate nyo na yung credit card mo. Mabilis ka lang ma-approve lalo na't malaking pangalan tong kumpanya natin. Tsaka mataas na ang posisyon mo Pag hindi ka na-approve, may karapatan ka magtampo. Sige na, mag-a-apply na ako. Turuan mo ako kung paano. Huwag mo ko isusumbong kay Rafi na ako naghikayat sa'yo ha. Baka yan friend na ako nun sa Facebook. Naku, matagal ka na niyang in-unfollow sa Facebook. Naiirita siya sa mga pinupost mo tungkol sa pagsha-shopping mo. Pag nalaman pa niya na ako nangumbinsi sa'yo na mag-credit card ka, nako, baka ipakulam ako nun. Kokontrahin ko ang kulam niya sa'yo. May kita ko nagpapahid ng langis sa noo para mawala ang epekto ng kulam. Papadudot, nagkatawanan pa kami saglit at kinikwentuhan din ako ni Sarah tungkol sa mga nabili niyang gamit dahil sa credit card. Pinacheck niya sa akin na maayos naman niyang na-manage ang pagbabayad sa mga utang niya. Nagamit rin daw niya ang credit card sa pag-grocery. Nasilaw ako lalo nung sinabi niyang malaki ang discount kapag bumili ng appliance gamit ang credit card. Bukod pa roon ay pwede pang gawing installment ng 36 months nang walang interes. Marami pa naman akong kailangang gamit sa bahay, papadudot. Gusto ko na noon na makabili ng air fryer, bagong microwave, bagong washing machine at bagong ref. Basta lahat ay bago. Naisip kong palitan na lahat ng mga appliance namin sa bahay dahil may katagalan na ang mga yon. Alam kong pahirapan na mapapayag si Rafi, pero alam kong wala na siyang magagawa kapag na-deliver na sa bahay namin ang mga bagong appliances. Nabanggit din sa akin ni Sarah na nagagamit niya ang credit card para sa pagta-travel niya sa ibang bansa. Mas lalo tuloy ako nagmadali na mag-apply ng credit card, hindi lang sa isang bangko kundi 3. Ginaya ko si Sarah.
Wala pang 2 linggo ay pinadala na sa akin ang na-approve na credit cards ko. Walang kasing saya ang puso ko noon. Naglaro na sa isipan ko ang mga mall na sasampulan ko ng credit cards. Na-imagine ko na ang pangarap kong luxury bag na katulad ng kay Heart Evangelista o kay Bea Alonso. Mairarampa ko na yon sa harapan ng mga mapangmata kong boss at ibang mga katrabaho. Natuwa ako. Marami na akong plano para sa credit card ko. Nilista ko na lahat ng yon sa diary ko. Doon ko nililista lahat ng mga pagkakagastusan ko dahil yon ang isang bagay na hindi pinapakialamanan ni Raffy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad ng naging plano ay hindi ko na pinaalam kay Raffy ang tungkol sa credit cards ko. Alam kong magiging malaking kontra siya sa paggamit noon, Papa Dudut. Ayaw niya kasing umuutang at kilala ko si Raffy. Kahit 20 pesos ay hindi siya mangungutang. Ganon kataas ang pride niya. Sinikap kong itago ang credit cards ko sa kanya, Papa Dudut. Sinigurado ko na hindi niya makikita yon sa wallet ko. Napabili pa nga ako ng mamahaling wallet na pwedeng pagtaguan ng credit cards. Para sa tuwing binubuksan ko ang wallet ko kapag kasama si Raffy ay hindi niya yon makikita. Papa Dudut, ayoko na rin kasing makarinig pa sa kanya ng sermon. Minsan, napapagod na rin ako sa paulit-ulit niyang talak tungkol sa paggastos ko. At para bang hindi niya nauunawaan ang ginagawa ko, ang mga bagay na nagpapasaya lamang sa akin. Hindi ko nga siya kinontra sa tuwing may nagagawa siya na sa tingin ko hindi naman dapat. Sana lang ay parehas ang trato niya sa akin, Papa Dudut. Lumipas ang ilang buwan at marami na akong nabiling gamit ang credit card ko. Marami akong ginawang palusot kay Raffy para hindi niya maisip na gumagamit na ako ng credit card. Madalas din ang mga pinamili kong gamit ay pinatatago ko muna pansamantala sa kapatid ko. Ginagamit ko na lamang ang mga yon kapag wala si Raffy. Ang hirap ng naging kalagayan ko. Pero kailangan kong ilihim yon sa kanya dahil paniguradong puputaktihin niya lamang ako ng sermon. Isang gabi magkaharap kami at nagkakape, wala kaming pasok kinabukasan dahil holiday. Kaya naisip naming magkwentuhan at magpuyat, Papa Dudut. Hindi ko na lamang namalaya na napunta na kami sa usapang credit card. Hindi ko rin alam kung paano kami napunta roon samantalang tungkol lang sa carrots ang pinag-uusapan namin. Ang bilis ng mga pangyayari. Gumawa yung pamangkin ko ng tula tungkol sa carrots. Maganda ba? Hindi. Oh, pero masarap naman ang carrots. Pero wag susobrahan. Bakit naman? May nabasa ako na ang palaging pagkain ng carrots o kahit anong pagkain na mayaman sa carotene, pag sumobra ka, pwedeng maging orange, yellow daw ang balat mo. Check mo sa internet. Lahat naman kasi ng sobra, masama. Tama. Para yung isang katrabaho ko, nasobrahan sa utang. Ano namang kinalaman yan sa usapan natin tungkol sa carrots? Kasi lahat ng sobra, masama, di ba? Ano bang nangyari? Mula nung gumamit ng credit card, nagkaloko-loko na. Nasiyahan masyado sa paglulustay ng pera. Kaliwat kanan ang binibili online. Kung kaya naman niyang bayaran ang inutang niya sa credit card, wag na nating i-judge. Paano bang hindi mo i-judge nabaon nga sa utang? Mas malaki pa ang inutang niya kaysa sa sahod niya sa isang buong taon. Ah, kasalanan niya yun, hindi ng credit card. Demonyo talaga yung credit card na yan. Sabi mo nga sa akin dati. At uulitin ko ngayon sa'yo nang hindi ka matukso mag-apply para makakuha ng credit card. Demonyo ang credit card. Nako, hindi mo ako kailangan pagsabihan ng paulit-ulit. Ayos naman ang sahod ko, hindi ko kailangan mangutang. Naisip nga kita kagad nung nalaman ko yun tungkol sa katrabaho ko. Iniisip mo bang mababaon din ako sa utang? Kung gagamit ka ng credit card. Huwag mo naman masyadong masamain ang paggamit ng credit card. Kasi sa ibang bansa nga kailangan yan. Pero hindi sa Pinas. Kaya nating mabuhay kahit walang credit card. Malaki ang advantage ng paggamit ng credit card, lalo kapag bibili tayo ng appliance.
Maraming zero interest at installment na pagbabayad. Ang laking ginhawa nun sa atin. Sa tingin ko hindi pa natin kailangan ng bagong appliances. Anong hindi? Gusto na kayang sumuko ng rice cooker natin? Pero hindi natin siya susukuan. Kaya pa naman niya magsaing ng kanin. Medyo basa nga lang minsan. Pero ang bilis ng mapanis. Ibig sabihin lang, kailangan ng palitan kapag lagi nang napapanisan. Pamahiin lang yan ang mga magagastos sa kagaya mo. Napakakuripot mo talaga. Walang masama sa pagiging kuripot. Mas masama yung hindi na nga afford ang isang bagay, gagawa pa rin ng paraan para mangutang. Mabili lang yung gusto. Parang pinaparinggan mo ko niyan ah. Hindi ah. Para yung sa lahat na hindi maingat humawak ng pera. Lagi mo kayang sinasabi sa akin na hindi ako maingat sa paghawak ng pera. Kasi naman Janet, kadadapo pa lang ng sahod sa palad mo. Lumipad na kagad papunta sa mall. Sabihin mo nga sa akin kung maingat ba yung ganun. Ayokong makipagtalo sa'yo dahil ayokong masira tong moment. Holiday pa naman bukas. Balik tayo sa usapang carrots? O sige. Nalihis ko naman kaagad ang usapan. Naibigay ko na lahat ng trivias na alam ko tungkol sa carrots. Huwag lamang mabaling muli sa usapang credit card. Pati mga gulay sa bahay kubo ay binigyan ko na rin ng kanya-kanyang trivia. Ganun ko kagustong malihis ang usapan namin. Hirap na rin akong maglihim noon kay Rafi, Papa Dudut. Alam kong mabilis makahalata si Rafi sa tuwing nagsisinungaling ako sa kanya. Sinubukan kong ibalik ni Rafi sa credit card ang usapan kasi hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nalubog sa utang ang katrabaho niya nang dahil doon. Nagkunwari na lamang ako na inaantok na at inaya ko na siyang matulog at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi rin ako kaagad nakatulog noong nahiga na kami sa kama. Napaisip na rin ako sa mga sinabi ni Rafi. Ayaw ko namang umabot na mabaon ako sa utang pero base sa mga ginastos ko nung nakaraan ay posibleng mangyari yon kung hindi pa ako magpapaawat. Kaya lang ang hirap tumigil lalo na kapag nahahawakan mo na ng personal ang mga gusto mong bagay. Yun ang mahirap ipaintindi kay Rafi. Magkaiba kasi kami ng hilig. Hindi talaga siya nasisilaw sa mga material na bagay. Ang tanging bisyo lamang niya noon ay ang makasama ako at magkape sa mumurahing coffee shop. Gustuhin ko mang ibida sa kanya ang saya na nararamdaman ko sa tuwing dumarating na ang mga in-order ko online ay hindi ko magawa ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay nawala ang saya ko sa mga pinamili ko sa tuwing pinaparamdam sa akin ni Rafi na mali ang paggastos ko. Hindi ko tuloy ma-share sa kanya kung gaano ko kasaya sa mga yon. Kaya ang ending kay Sarah ko madalas na ibibida ang mga pinamimili ko. Dahil siya lang naman ang nakakaunawa sa sitwasyon ko, Papa Dudut. Ng silver boots mo ah. Saan mo naman gagamitin yan? Tuwing Sunday, pag magsisimba. Naku, baka bigla kang kidlatan ng langit dahil sa silver boots na yan ha? Charot. Kahit kidlatan na ako ngayon na. Char. Ang ganda kaya. Maganda rin tong shawl mo ha. Bagay siya pang Tagaytay. Pangpuna sa labi ko kapag kumakain ako ng bulalo. Iwas sebo. Ang sosyal naman ang pangpunas mo ng bibig. Branded na shawl pa ah. Siyempre, Tagaytay yun. Kailangan syala ang shawl. O ikaw ha, napaparami na yata yung mga binibili mo. Baka ma-max out mo na yung credit card mo niyan. Hindi pa naman ako umaabot doon. Hindi pa naman? So may posibilidad na oo? Huwag kang magdilang Anghel. Kakukuha ko lang ng bagong ref at washing machine. Hinihintay ko na lang na i-deliver. At paano mo naman ipapaliwanag yun kay Rafi? Hindi niya alam ang tungkol sa credit cards mo, di ba? Nasolusyonan ko na yun. Paano? Sasabihin ko sa kanya na napanalunan ko sa raffle sa annual conference natin. Sinakto ko na yung araw ng delivery 3 days after ng conference natin. Brainy ba? Ako na yun. Magaling yan ha, okay ka. Paano yung mga susunod na bibilin mong appliances? Raffle ulit ang irarason mo.
Oo naman, maniniwala pa rin si Rafi. Alam kasi niya na swerte ako sa raffle. Dati pa naman ako nananalo ng raffle. Yung rice cooker at microwave nga na gamit namin ngayon, napanalunan ko pa yun sa Christmas raffle sa isang mall. Kaya ang lakas mong ipalusot na nanalo ka sa raffle. Okay, gets. Yung ibang bibilin ko, pwede ko namang sabihin na regalo mo sa akin. Dinamay mo pa talaga ako ha? Alam mo namang mainit ang mga mata sa akin ng ka-live-in mo. Akala niya kasi tinuturuan kitang gumastos ng sobra. Ang hindi niya alam, ako ang unang nagturo sa'yo. Kaya nga, tapos akong pag-iinitan niya. Hayaan mo na, hindi naman kayo palaging nagkikita. Pero ikaw ha, oy, maghinay-hinay ka sa kagagamit mo ng credit cards. Teka nga, ikaw nga tong nangumbinsi sa akin na gumamit ng credit card tapos ngayon parang kinukonsensya mo ko. Baka lang kasi mapasobra ka at hindi mo mamanage ng maayos ang pagbabayad. May increase naman tayo next year. Saka ilang buwan na lang darating na ang 13th month pay natin. Bahala ka. Basta sinabihan kita. Hayaan mo na ako. Kaya kong bayaran lahat ng inutang ko. Siguraduhin mo lang kasi hindi kita pauutangin kapag nabaon ka. Wow! Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo pero sa utang, pas ako dyan. Huwag ka mag-alala, hindi ako uutang sa'yo. Kaya kong bayaran lahat ng inutang ko. Ako kasi medyo naghihinay-hinay muna sa paggamit ng credit card ko. Nalula ako nung nag-Singapore ako eh. Ang dami kong na-swipe. Ayun, ang ending, kinailangan kong bayaran ng installment for 2 years. Ang laki kaya ng interes. Ay, hindi ako aabot dyan. Every due date, kaya kong bayaran ang nautang ko. Papa Dudut, pinaniwala ko si Sarah na totoo ang mga sinabi ko. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya at nagkunwari akong nililigpit ang shawl at silver boots na nabili ko. Pero sa totoo lang ay paraan ko yon para hindi niya makitang nagsisinungaling ako sa kanya. Hindi ko pa naman ugaling maglihim kay Sarah. Mas totoo nga ako sa kanya kesa kay Rafi. Pero nang mga oras na yon ay natakot ako na i-judge niya ako dahil sa maling paggamit ko ng credit card. Hindi ko pa rin kasi magawang aminin sa sarili ko noon na maling-mali talaga na tumodo na ako sa credit card. Nung una ay mababang presyo lamang ang sinaswipe ko hanggang sa na-enjoy ko nang mag-swipe ng malalaki at mamahaling bagay. Nawalan ako ng kontrol, Papa Dudut. Kahit alam kong lumobo na noon ang babayaran ko ay pinagpatuloy ko pa rin dahil yon ang paraan ko para mawala ang stress ko. Nagkanda patong-patong ang mga niloan ko dahil hindi ko magawang bayaran ang monthly due ko sa credit card. At ang masakla pa ay puro minimum amount lang ang binabayaran ko kaya naman lumolobo tuloy ang mga interes. Matagal na ako nawala ng ipon bago pa ako magkaroon ng credit card. Nagsinungaling lamang ako kina Rafi at Sarah na meron pa akong ipon para hindi nila ako mapagsabihan. Napupundi na kasi ako sa pagpapamukha sa akin na mali ako sa pag-handle ng pera ko. Alam kong tama naman sila pero mas kailangan ko noon ng suporta kesa sa bunganga. Hindi na ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip kung paano ko malulusutan ang mga inutang ko gamit ang mga credit cards. At ang nakakainis pa, hindi ko magawang sawayin ang sarili kong huminto na sa kakagamit nito, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ako sa paglustay kahit na nabaon na ako sa utang ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naalala ko nung bata pa lamang ako. May kinaiinggitan akong sapatos at libro sa kaklase kong nakakaangat sa buhay. Uso kasi yon noon. Naging sentro ng atensyon ng kaklase kong yon habang nilalakad ang sapatos niya at habang binubuklat ang libro niya. Pangarap ko ang mga gamit niyang yun, Papa Dudut. Samantalang ako, yung pinaglumaang sapatos lang ang meron ako. Kinulayan lang ng pentel pen ang mga natutuklap na parte ng school shoes ko para hindi mahalata na pasira na. Kinasama ako ng loob yon na puro pinaglumaan ng kapatid ko ang ibinibigay sa akin. Pero wala naman akong magawa dahil hindi naman kami pinalad sa buhay. Sinubukan kong magpabili ng sapatos at libro na kagaya ng sa kaklase ko. Pero sinermonan ako ng nanay ko.
Hindi raw siya umiire ng pera para umasta ako na pinanganak na nagmula ako sa mayamang pamilya. Mula noon ay hindi ko na sinubukang magpabili pa ng gamit. Pinagtitiisan ko na lamang ang mga napaglumaan ng kapatid ko, pero pinangako ko sa sarili ko na balang araw kapag nakapagtapos at nakahanap ako ng trabaho ay bibilhin ko lahat ng gusto ko. Walang makakontra at makapigil sa akin. Kaya nagsumikap talaga ako para marating ko ang kinakalagyan ko, Papa Dudut. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa sarili ko na natupad ko ang pangarap ko noong bata ko. Ang makabili ng mga pangarap kong gamit at hindi naaasa sa pinaglumaan ng iba. Kaya lang, habang nasa gitna ako ng pangarap na yon ay saka naman ako parang binagsak ng mabaon na ako sa utang dahil sa mga pinamili ko. Isang bagay na hindi ko talaga magawang aminin. Lagi na lang akong wala sa sarili kapag kaharap ko si Rafi. Lagi na lang ako nakatulala at malayo ang iniisip, Papa Dudut. Janet! Huy, Janet! Ha? Janet? Bakit? Okay ka lang ba? Kanina pa kita kinakausap. Sorry, may iniisip lang ako sa trabaho. Ano na ulit yung sinasabi mo? Malapit na ang birthday mo. Malapit na ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Sarili mong birthday nakalimutan mo? Tad-tad lang kasi ako ng gagawin sa trabaho. Pasensya na. Saan mo balak mag-celebrate? Wag na siguro, gastos lang yan. Ha? Kailan ka pa tumanggi sa gastos? May next year pa para mag-celebrate ng birthday. Buhay pa naman ako noon, sure ako. Darating kasi yung dalawang kapatid ko sa birthday mo. Ha? In-invite mo sila sa birthday ko? Hindi naman. Naisip lang nila umuwi ng Pinas eh. Nagkataon na ang balik nila sa mismong birthday mo. O tapos? Gusto ko mag-celebrate tayo ng birthday mo. May mga na-check na akong birthday packages sa mga hotel. Kasama na ron yung mga kwarto natin. Hala, edi ang laki ng gagastusin. Medyo, pero binigyan naman ako ng discount lalo na di peak season ng birthday mo. Kahit nabigyan ka ng discount, mahal pa rin yan. Ayaw mo bang mag-dinner na lang tayo dito sa bahay? O kaya mag-eat all you can restaurant? Ngayon mo pa naisip magtipid eh. Kailangan ko ang gumastos ka ngayon. Bakit? Alam mo naman yung dalawang kapatid ko. Lagi minamata yung pagstay ko sa Pinas. Mas maganda raw kasi ang magiging buhay ko kung sumama ako sa kanila sa US. So may gusto kang patunayan sa kanila at ako ang gagamitin mo para maitawid yung plano mo. Medyo. Pero syempre, priority natin na ikasasaya mo sa birthday mo. Alam ko naman na gusto mo ikaw lagi ang center of attraction tuwing birthday mo. Nagbago na kasi ako. Gusto ko low-key na lang lahat. Batiin mo lang ako sa Facebook ng happy birthday. Feeling ko nakapag-celebrate na ako ng birthday sa 5-star hotel noon. Hindi naman pwedeng batiin lang kita sa Facebook. Ano ka ba? Gusto ko memorable ang birthday mo. Saka parang reunion na rin ng pamilya ko at pamilya mo. Hindi ko feel mag-reunion eh. Sa Pasko na lang siguro o wag na lang at all. Janet, parang… Alam mo, ikaw tong nagtuturo sa akin na magtipid tapos ngayon parang tinapon mo na lahat ng pangaral mo sa akin tungkol sa pera. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw nga ang dapat tanungin ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto ko lang kasing maging matipid ngayon. Nag-sink in na kasi sa akin lahat ng pangaral mo sa akin. Ngayon ko nasisimulan. Wrong timing naman yung pag-sink in ng mga pangaral ko sa'yo. Saka mo na simulan, pagkatapos na lang ng birthday mo. Gumastos ka pa ngayon. Hindi naman ganun kalaki mababaw sa ipon mo, sure ako dun. Ako ang magbe-birthday, kaya dapat ako ang masunod. Ayokong bawasan ang laman ng bank account ko. Wow, nagbago ka na talaga. Proud ako sa'yo. Thank you. Hayaan mo, ako na lang ang gagastos sa birthday mo. Regalo ko na sa'yo. Bumili ka na lang ng isusuot mo. Alam ko naman na gusto mo laging bago ang damit mo tuwing birthday mo. Tumango na lamang ako sa huling sinabi ni Rafi para hindi na humaba pa ang usapan. Nabigla talaga ako sa plano niyang bonggang celebration para sa kaarawan ko. Samantalang dati kinukontra niya ang bonggang pa-birthday ko. Nagkataon pa kasi nauuwi ang mga kapatid niya kaya kailangan tuloy niyang patunayan na asensado rin kami kahit nasa Pinas kami. Wrong timing talaga. Yon ang naisip ko. Pinilit din niya akong bumili ng bagong damit pero wala na akong may pambibili pa.
dahil nakala na ang buong sahod ko sa pambayad paunti-unti ng utang ko. Hindi pa naman nakakahalata si Rafi dahil majority ng mga gastusin sa bahay ay siya ang umaako. Mabuti na lang at na ganon ang setup namin. Si Rafi na rin ang umasikaso para sa celebration ng birthday ko. Panay lang po ang oo ko noon para hindi na humaba ang usapan at hindi ma-open ang topic tungkol sa pera. Mabuti na lamang at madalas siyang good mood tuwing inaayos yung para sa birthday celebration ko. Sa totoo lang Papa Dudut, gusto ko nang tablahin ang birthday party na gusto niya sanang mangyari kasi nga ay nakukonsensya kung gumastos. Samantalang panay na ang tawag sa akin ng mga bangko para bayaran ang utang ko sa credit card. Hindi na ako mapakali sa dapat kong gawin. Alam kong anytime ay pwede akong mabuko ni Rafi. Kailangang maunahan ko siya. Dumating yung pagkakataon na gusto ko nang aminin sa kanya ang totoo, lalo na nung pinadalhan niya ako ng sulat. Nang pinadalhan ako ng sulat sa bahay ng isang bangko na pinagkakautangan ko. Mabuti na lang at ako ang nakatanggap ng sulat. Alam kong kailangan ko nang maging totoo kay Rafi kaya naman napilitan na akong aminin sa kanya ang katotohanan. Isang araw nga pagkatapos naming makipagkita sa coordinator para sa birthday ko ay inamin ko na ang katotohanan tungkol sa credit card ko. Mukhang maayos naman yung coordinator natin, no? Oo, kaso ang gagastos ng idea niya hindi nakakatuwa sa bulsa. Feeling ko nga magkakasundo kayo eh. Joke ba yon? Sorry, hindi nakakatawa. Bakit ba ang sensitive mo? Dati naman aminado ka magastos ka. Nagbabago kasi ang tao. Wrong timing ka talaga magbago. Bakit ba ayaw mo akong seryosohin? Hindi ko kasi alam kung ano nangyayari sa'yo. May dapat ba tayong pag-usapan ng seryoso? Meron. Dapat ba akong kabahan dyan? Siguro. Sabihin mo na sa akin bago pa dumating in-order kong kape. Ayoko nervousin masyado. Tama ka. Saan? Sa pagiging magastos ko. Ha? Paano tama ako? Nabaon na ako sa utang. Ano? May 3 akong credit cards. 3? At lahat yon, max out ko na. Nagpatong-patong yung mga utang ko. Hindi ko pa rin nababayaran kasi puro minimum lang ang binabayaran ko kada due date. Ang dami ko na ring loan. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Kasi nahihiya ako. Di ba pinagsabihan na kita tungkol dyan? Demonyo ang credit card. Kaya nga mas lalo kong nahihiya na sabihin sa'yo eh. Baka pwede pang ibalik lahat ng mga nabili mo. Kahit kalahati na lang ng bayad nyo ibalik sa'yo. Ano? Pwede kaya yun? Hindi pwede. Ibenta natin yung washing machine at ref na nakuha mo sa raffle. Hindi naman natin kailangan yun. Pangbawas lang. Magagalit ka ba kung sasabihin kong hindi ko naman yun napanalunan sa raffle? Binili ko yun gamit yung isang credit card ko kasi naka 0 interest. Tapos installment pa. Bakit ba ang hilig mong kagatin yung mga 0% interest na yan? Saka ano naman ngayon kung installment? Hindi mo ba naisip na gusto ka lang nilang maakit na gumastos? Ngayon alam ko na. Pambihira. Pinagyabang ko pa sa mga kakilala ko na mabango ang palad mo kasi lagi kang nananalo sa raffle. Tapos ngayon malalaman ko hindi pala totoo. Gusto ko lang naman ng bagong ref at washing machine. Ano ba problema mo sa dating ref at washing machine natin? Gumagana pa rin naman yung mga yun ah. Lumalamig pa rin naman yung mga laman ng ref na yun. At nakakapaglaban ng maayos yung dating washing machine natin. Kasi gusto ko ng bago. Pero gusto mo ba magbayad para sa mga bago? Hindi. Ay! O anong plano mo? Di ko rin alam. Kinukulit na kasi ako ng mga collection agency para bayaran yung mga utang ko. Malamang yan ang gagawin nila. Huwag mo naman sana akong pagalitan ngayon. Kailangan ko ng pangunawa mo. Gusto kitang unawain pero naiinis ako sa'yo ngayon. Naiinis din naman ako sa sarili ko ngayon eh. Ay, okay lang ba sa'yo na hindi na mag-celebrate ng birthday mo? Nung nakaraan ko pa naman sinasabi na wag na, nakukonsensya na kasi ako. Ako na magbabayad ng utang mo sa credit card. Gagamitin ko na lang yung budget ko sana para sa birthday celebration mo. Yun na lang regalo ko sa'yo. Gagawin mo yun? Sa isang kondisyon. Sige, kahit ano. Gupitin mo sa harapan ko yung mga credit card mo. At ipangako mo sa akin na hindi ka na uutang ulit.
Tumango ako ng ilang ulit sa mga sinabing kondisyon ni Raffy Papadudut. Nagmadali akong kinuha ang gunting at ang 3 credit cards ko. Ginupit ko mga yon sa harapan niya. Madilim pa rin ang aura ni Raffy noon dahil mukhang pinoproseso pa lamang niya mga nangyayari. Nahiyaman ako pero niyakap ko siya para magpasalamat sa pag-ako niya sa utang ko. Nagpasalamat din ako sa pangunawa niya. Tinulungan niya akong ayusin ang mga nautang ko. Marami akong gamit na pinagpasyahan ko ng ibenta. Binawi ko na rin ang lumang ref at washing machine sa kapatid ko para mabenta na namin ang bagong ref at washing machine. Si Raffy ang umasikaso noon lahat para sa akin. Mabuti na lang at magaling sa pagbabudget si Raffy. Tinulungan din niya ako ng tamang sasabihin sa bangko kapag humarap na ako para ayusin lahat ng niloan ko. Hindi naging sapat ang perang nailabas ni Raffy para mabayaran ang mga inutang ko. Pending din kasi ang mga pinagbentahan ko sa mga nabili kong gamit. Kaya naman napilitan si Raffy na lapitan ang mga kapatid niya para umutang. Pinaliwanag niya ang mga nangyari at tinanggap ni Raffy lahat ng pangaral ng mga kapatid niya sa kanya. Mas lalo akong nakaramdam ng hiya sa mga nangyari. Napakabuti ng ka-live-in partner ko. Nilunok niya ang pride niya para maisalba ako sa mga pagkakautang ko. Hindi niya pinaramdam sa akin na nagbago ang tingin at pagmamahal niya. Kasi kahit wala kaming pera ay nagawa pa rin niyang itawid ang birthday ko. Nakapag-celebrate pa rin kami kahit konti lang ang handa at konti lang ang imbitado. Naging masaya ako, Papa Dudut. Naging payapa ang puso ko. Hindi naman pala kailangan gumastos ng malaki para lamang maging masaya. Tama nga sila. Sapat na yung napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa iyo kahit na walang-wala ka na. Sa kalagayan ko, Papa Dudut, ay si Raffy po yun. Maraming salamat sa pagbasa ng liham ko sakaling mapili po ito sa napakaraming nagpapadala sa inyo. Abangan ko po itong ma-upload sa inyong YouTube channel. Itong kwento ko para ma-share ko rin po sa mga kakilala ko para magsilbing aral sa kanilang lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso, Janet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.